Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Minuscule Valley of the Lost Ark. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang buntis na babae at ang kanyang asawa na masayang nagpipiknik. Habang natutulog ang lalaki, biglang naramdaman ng babae na malapit na siyang manganak. Tinapik niya ang asawa na agad nagising at kumilos ng mabilis. Kinuha ang kanilang mga bag at basket ng piknik at dali-daling tumakbo papunta sa kanilang pulang kotse. Dahil sa pagmamadali, naiwan nila ang lahat ng gamit, ang kumot, mga prutas, at pagkain na kanilang dinala. May mag-asawang ladybug na nagtuturo sa tatlo nilang anak kung paano lumipad. Isa sa mga bata ang nahulog at tumama ang katawan sa isang bato. Lumilipad sa paligid ang pamilya ng ladybug at enjoy ng mga bata ang paglipad. Ngunit ang isa sa mga batang ladybug ay inatake ng 5 langaw. Sa kanyang pagtakbo mula sa mga humahabol, at dahil hindi pa sanay lumipad, siya ay nahulog at bumulong sa mga matitigas at mabatong lugar hanggang sa bumagsak siya ng malakas. Nasira ang kanyang pakpak at hindi na siya makalipad. Nanatili siyang nakaupo sa lugar kung saan siya bumagsak hanggang sa nagsimulang umulan. Naghanap siya ng silungan sa ilalim ng kabute, pero umalis siya agad nang ang kabute ay nagkaroon ng maraming mata at tumitig sa kanya. Sa huli, nakahanap siya ng tahanan sa loob ng isang kahon ng asukal na naiwan ng mag-asawa sa kanilang pagmamadali. Pagkagising niya kinabukasan, nakita niyang maraming insekto at langgam ang kumukuha ng mga pagkain mula sa lugar ng piknik. Habang papaalis na ang mga langgam na may dalang pagkain, huminto ang kanilang pinuno at bumalik sa kahon, nadiskubre niya ang napakaraming asukal. Tinawag niya ang ibang langgam at iniwan nila ang mga unang dala nila, at sabay-sabay nilang binuhat ang kahon ng asukal. Hindi nila alam na may nakatagong ladybug sa loob. Nang mabitawan ang kahon at tumapon ang laman, habang binabalik nila ang asukal sa kahon, nakita nila ang ladybug na nakatihaya. At pinalibutan nila ito. Bago pa man sila makagawa ng kahit ano, dumating ang isang butiki na handang kainin ang mga langgam. Ginaya ng ladybug ang tunog ng isang mas malakas na predator, kaya't natakot ang butiki at tumakbo palayo. Nagpasalamat ang mga langgam at tinanggap siya sa kanilang grupo. Nag-uusap ang mga langgam gamit ang sipol at kilos ng katawan, walang salita sa buong pelikula. Habang binubuhat nila ang kahon pauwi, hinarang sila ng mga pulang langgam. Umakyat ang pinuno ng mga itim na langgam sa kahon, kumuha ng isang piraso ng asukal, at inialay ito sa mga pulang langgam bilang pagkilala, ngunit hindi nasiyahan ang mga pula at gusto nila ang lahat ng laman ng kahon. Sumakay sila sa isang lata at sinundan ng kahon. Habang nahulog ang kahon ng asukal sa isang bangin, nahulog din ang lata ng mga pulang langgam at sumunod dito sa ilog. Sabay na lumulutang sa ilog ang dalawang lalagyan. Magaling nilang ginabayan ang kanilang daan, iniiwasan ang mga bato at sanga, ngunit sinadyang itulak ng mga pulang langgam ang kahon para bumangga ito sa mga bato. Nahulog sa tubig ang ladybug at sinundan siya ng isang maliit na shark insekto. Namukhang masaya pang naghahabol. Nakakatakot ang habulan, at nang akmang lulunukin na siya, nagkabit-kabit ng braso ang mga langgam at hinayla siya palabas ng tubig. Ngunit hindi nila nakita ang panganib sa unahan ng kanilang kahon at pati na ang lata ng mga kalaban ay nahulog sa isa pang bangin at bumagsak sa tubig. Nakuha pa rin nilang iligtas ang lahat ng asukal bago lumubog ang kahon. Inipon nila ang mga ito sa gilid ng ilog at sa utos ng pinuno, sabay-sabay silang nagbuhat ng pagkain sa kanilang ulo at lumakad ng sunod-sunod pabalik sa kanilang tahanan. Habang naglalakad, nakita ng ladybug ang isang grupo ng kapwa niya ladybug. Nalungkot siya habang pinagmamasdan silang lumilipad. Sinubukan niyang lumipad ngunit hindi siya nagtagumpay. Bumalik siya sa mga langgam at nagpatuloy sa paglalakad kasama nila. Sinundan sila ng mga pulang langgam, at sa gabi, inayos ng mga langgam ang kanilang mga nakuha at pinalibutan ito. Ang ladybug at ang pinunong langgam ang nagbantay. Kinabukasan, habang patuloy silang naglalakbay, biglang huminto ang ladybug at tumingin pabalik. Nakita niya ang paparating na mga pulang langgam, kaya't agad siyang tumakbo upang balaan ang pinuno. Naisip nila ang isang plano, ginamit nila ang ladybug na dahil sa kanyang pulang katawan, ay hindi agad nakilala ng mga pulang langgam ang mga itim na langgam. Habang nakatakas sila, may sasakyang dumaan ng mabilis at muntik na silang masagasaan habang tumatawid sa kalsada.
Nang makaalis na ang sasakyan, ipinagpatuloy nila ang paglalakad patungo sa kanilang anthill. Nang makarating na sila, huminto ang ladybug parang hindi siya kabilang. Ngunit lumingon ang isa sa mga langgam, sumipol, at tinawag siya. Sumama siya sa kanila at ipinakita ang kanilang mga dala sa reyna. Pagkatapos tikman ng reyna ang mga pagkaing inuwi ng bawat grupo, naglabas siya ng isa o dalawang itlog na agad namang dinala ng mga langgam papunta sa silid ng mga itlog. Napakarami nito kaya't labis na ikinagulat ng lahat ng langgam. Isa sa mga pulang langgam ang palihim na nanood at agad bumalik upang iulat sa kanilang reyna ang nakita. Makikita pagkatapos ang napakaraming pulang langgam na nagmamarcha na tila pupunta sa digmaan. Sa gabi, isinara ng mga itim na langgam ang kanilang lungga at natulog. Kasama pa rin nila ang ladybug, mahimbing na natutulog na parang bahagi talaga siya ng kanilang pamilya. Habang natutulog, napanaginipan ng ladybug ang paglipad kasama ang kanyang mga kapatid, mga magulang, at mga kaibigan sa ibabaw ng mga bulaklak. Lumabas siya sa pugad upang subukang lumipad, unti-unti na kasing tumutubo muli ang kanyang mga pakpak. Medyo nakakabitaw na siya sa lupa gamit ang maliit na pakpak na bumubuo pa lamang. Kinabukasan, maagang binigyan ng babala ng reyna ang mga langgam. Lumabas sila at nakita nilang napapalibutan na sila ng mga pulang langgam. Ang mga pulang langgam ay may dalang mga kakaibang armas, mga tirador, tinidor, at mga insecticide. Sinimulan nilang tirahin ang anthill gamit ang mga tirador, at butas-butas ang anthill sa mga tama. Pagkatapos, pinaputok nila ang isang kanya na naglalaman ng mga toothpick papunta sa anthill. Lumaban ang mga itim na langgam. Una nilang ibinagsak ang isang kahon ng cotton bud sa grupo ng mga pulang langgam. Sumunod ay mga vial na may lamang gamot na ibinagsak sa mga umaatake. Ngunit mas maraming armas ang mga pula. Ilang itim na langgam at ang ladybug ang nagtungo sa reyna upang kumonsulta. Maya-maya, bumaba ang isang langgam at ang ladybug sa isang silid kung saan may langgam na nakatingin sa tila isang board game na may mga numero. Inayos ng langgam ang mga numero sa board at nag-iwan ng maliit na butas. Nakipag-ugnayan sila sa langgam na may hawak ng mga armas. Umalis ito at bumalik na may dalang kahon ng posporo at binuksan ito sa harap ng mga rocket. Dinala ng mga langgam ang mga rocket sa bubong at inihanda ito. Kasabay nito, sinimulan ng mga pulang langgam ang pag-atake sa pasukan ng anthill gamit ang tila isang pinya bilang pambasag. Sa bubong, binuksan ng mga itim na langgam ang kahon ng posporo, kinuha ang isang posporo at sinindihan ang mitya ng isang rocket. Lumipad ito paitaas at sumabog sa gitna ng mga pulang langgam na natakot ng husto. Sa kasamaang palad, nasunog agad ang posporo matapos sindihan ang unang rocket. Nagsaya ang mga pulang langgam at ipinagpatuloy ang pag-atake sa anthill. Ginamit pa rin nila ang pinya, pati mga tirador na may malalaking bato at tinidor. Habang natatakot ang mga itim na langgam, naalala ng ladybug na may nakitang insektong may dalang kahon ng posporo noon. Nagsalita siya sa mga langgam, at gumawa sila ng saranggola para sa kanya. Lumipad siya gamit ito ngunit inatake siya ng insect spray mula sa mga pulang langgam kaya nasira ang saranggola. Napilitan siyang lumipad sa sarili niya, at nagtagumpay siya. Lumipad siya patungong lugar ng picnic, kung saan nila nakuha ang kahon ng asukal. Nakita niya ang kahon ng posporo sa ibabaw ng basket, sinubukan niya itong buhatin ngunit masyadong mabigat. Napansin niyang may insektong papalapit sa kahon, kaya nagtago siya. Binuhat ng maliit na insektong iyon ang kahon at nagsimulang tumakbo. Sinundan siya ng ladybug. Samantala, patuloy ang labanan. Malakas ang pag-atake ng mga pulang langgam sa anthill gamit ang pinya. Isang langgam na nakabantay ay naghihintay sa pagbabalik ng ladybug. Sinundan pa rin ng ladybug ang insektong may dalang kahon ng posporo na dinala ito sa isang maliit na bahay na gawa sa ladrilyo. Sumunod sa kanya ang ladybug kahit sa tubig. Biglang sumulpat ang isang palaka mula sa tubig at tumitig sa ladybug. Habang nahanap ng ladybug ang isang posporo, bigla siyang sinunggaban ng palaka, binagsak ang bahay at sinubukang hilahin siya palabas sa bintana. Isang maganda at makulay na parang ng mga bulaklak ang ipinakita, parang alaala mula sa nakaraan. Masayang lumilipad ang mga insektong gaya niya sa ibabaw ng kabuteng may canopy. Nagising ang ladybug habang may tumutugtog na musika sa stereo. Nasa kama siya, inaalagaan ng insektong nakatira sa bahay na bumagsak.
Binigyan siya ng bulaklak na sinipsip niya, at saka siya nakiusap na ibigay ang kahon ng Posporo. Ibinigay ito ng insekto, at sa pagkakataong ito, nakalipad na siya dala-dala ang kahon. Sa kanyang pagbalik, muli niyang narinig ang malakas at pangungutsyang tawa na narinig niya noong bata pa siya, ang mga langaw na humabol at naging dahilan ng pagkasira ng kanyang pakpak. Gagawin na naman nila ito sa isa pang maliit na bug. Nabitawan ng ladybug ang kahon ng Posporo at sumigaw sa mga langaw. Pumutok siya ng utot sa mukha ng isa, at agad itong namatay. Hinabol siya ng iba pang langaw. Ngayon ay mas mabilis na siya, at napilitan ang mga langaw na lumipad ng mabilis. Hanggang sa bumangga sila sa ilaw ng paparating na kotse, at namatay. Pinalaya niya ang isang maliit na bug at kinuha muli ang kahon ng Posporo at lumipad pabalik sa anthill. Halos matalo na ang mga itim na langgam, wasak na ang anthill. Ngunit pagdating ng ladybug dala ang kahon ng Posporo, bumalik ang pag-asa sa mga itim na langgam. Ibinigay niya ang kahon at sinalubong siya ng yakap at pasasalamat. Natakot ang mga pulang langgam habang sinisindihan ng mga itim na langgam ang mga raketa. Sumabog ang mga ito sa himpapawid, mga paputok sa gitna ng labanan. Tumakbo ang mga pulang langgam sa takot. Panalo na ang labanan. Nagpasalamat ang mga langgam sa ladybug at sama-samang lumapit sa reyna. Sa huli, makikita ang ladybug na muling lumilipad, kasama ang mga batang insekto sa ibabaw ng damuhan. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video.